alam nyo po ba mga kababayan na ganito po katindi ang paghapit ng grupo nitong si Alputera para lamang daw po kuno maipile sa sa Supreme Court. Ito pong kanilang mga signature na nakuha para daw po mailabas na etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lalo't madaling panahon. Pero kung matatandaan nyo, noong nakaraang araw, kinumpirma po ni Alputera na wala na po talaga silang magagawa. Kahit papondohan ng pondohan ni LRY, aka Small Boy, ito pong pangangalap ng perma para sa pagsuporta kuno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para mailabas sa International Criminal Court, wala na pong magagawa yan. At aminado naman po ang grupo nitong si Alputera. So ngayon, basahin po natin mga kababayan itong nakita nating post ni Alputera na kung saan mga kababayan sabi po dito, narito ang unang batch ng mga signature sheets na ating isusumite ngayong araw sa Korte Suprema. Ang unang batch ng beripikadong lagda ay umabot sa humigit kumulang 160,000 daw mga kababayan. At ito po yan. Ayan, kung titingnan nyo, yan po yung mga lagda mga kababayan na nakalagay yung mga pangalan ng mga kababayan Pilipino po natin, mga perma nila, mga ID number, mga ID mismo mga kababayan na andyan na po lahat. Pero gaya nga po ng sabi ko, yan po ay ang talagang dahilan yan ay hindi po talaga para mailabas si Duterte, kung hindi para suportahan ang maagang pangangampanya ni Sara Duterte. At yan po mga kababayan ay allegedly ay ipinipinas ni Small Boy or netong si LRY aka Small Boy mga kababayan. At ngayon, lagi ko naman ulit sasabihin sa inyo na ano kaya ang masasabi ng First Family kapag nalaman nila na ganito ang pinaggagawa ng tao na dumidikit-dikit sa kanila, na kung saan ay palihim na tumutulong sa kampo ng mga Duterte sa pamamagitan po ni Alputera. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, since total ngayong araw naman po yung confirmation of charges hearing versus dating Pangulong Rodrigo Duterte, magsisimula na po mga kababayan maya-maya lamang po. Kasi ngayong araw talaga yung umpisa mga kababayan ng confirmation of charges nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon magkakaalaman kung may substance ba yung mga ebidensya laban po kay Digong para magtuloy-tuloy po yung hearing po niya. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News and Rescue. I-play na po natin. Magsisimula na ngayong araw ang pagdinig ng International Criminal Court o ICC para sa confirmation of charges ng kaso. Sabi dito, walang buboto dyan kay Saltek at si Marco Beta. Alam nyo mga kababayan, inilaglag ni Sara yung kanyang tatay. Grabe. Parang pinalabas ni Sara Duterte na inutil si Duterte, si Digong, nung mayor pa lamang etong si Digong. At walang nagawa sa Davao. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sisimula ng pagdinig mamayang alas 10 ng umaga oras sa The Netherlands o alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas. Aalamin sa pagdinig kung mayroon bang sapat na ebidensya upang ituloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Hindi haharap sa pagdinig ang dating Pangulo pero inaasahang dadalo ang kanyang Filipino legal team na kinabibilangan ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea, Attorney Martin Delgra, Silvestre Velio III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Attorney Salvador Panelo. Ay, bakit wala si Harry Roque? Bakit wala si Harry Roque? Bakit mas pinagtuunan pa ng pansin ng mga Duterte si Panelo kaysa po kay Harry Roque na halos magbuwis buhay daw sa pagsuporta kay Digong dyan sa dahig? O bakit hindi kasama si Roque? Kasi hindi naman talaga kinikilala yan ng pamilyang Duterte. Tama ang sinabi ni Panelo na pagulo lang yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagulo lamang po yan mga kababayan sa mga taga-suporta ni Digong. So sa madalit salita, parang sinabi na ni Panelo na basura etong si Harry Roque kaya hindi kasama dito po sa mga Filipino legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin nyo yung nagsasabing halos ibuwis yung kanyang buhay hindi kinikilala ng pamilyang Duterte. Ngayon, tuloy natin yung usapin na yan kasi mga kababayan, bukod po dun sa mga legal team na pupunta, yung mga Filipino legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pupunta sa dahig,
nagtungo na rin mga kababayan sa dahig yung ilang mga pamilya ng mga biktima na madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Ano po, so ito, i-play po natin. Patungong the Netherlands ang pamilya ng mga biktima ng War on Drugs campaign ni FPRRD sa pagsisimula ng Sinugod na si Digong. confirmation of charges hearing bukas. Umaasa silang hudyat na ito para makamit ang hustisyang matagal na raw ipinagkait sa kanila. Narito ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Kevin Manalo, live mula sa The Hague, Netherlands. Kevin, ano na ang sitwasyon dyan sa The Hague? Ivy, ongoing pa ang press conference na pinamumunuan ng grupong Duterte Panagutin Europe kasama ang grupong Rise Up for Life and for Rights. Mula Pilipinas, 2 sa mga pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killings ang pumarito sa The Netherlands. Pero ano nga ba ang dahilan? Wala pong katotohanan ha yung pinapakalat ng mga DDZ mga kababayan na umatras na po yung ilang pamilya na biktima mga kababayan na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration. Yung pinapakalat po ng mga DDZ na umatras na daw at ayaw na mag-testify laban dito kay Digong dyan sa dahig, wala pong katotohanan yan. Dahil eto nga po yung patunay na bumiyahi pa galing dito sa Pilipinas papuntang dahig yung mga pamilya ng biktima. Ano po ng maling pulisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Kung bakit sila nandito at ano ang bakit ito mahalaga para sa partisipasyon ng mga biktima sa confirmation hearing bukas. Si Nanay Leore, inalala ang mga anak na sina Juan Carlos at Crisanto. Isang araw, papasok ng trabaho ang magkapatid pero hindi na sila nakauwi. At sa halip ay natagpo ang taddad ng bala ang kanilang katawan. Si Shira Escudero, hindi malimutan ang kanyang 18 anyos na kapatid na duguan at balot ng packaging tape. Ngayon, parehong advocates na sina Nanay Leore at Shira sa karapatang pantao. Mag-iisang dekada na mula nang mangyari ang mga insidenteng ito. Panahon na kaliwat kanan ang balita ng extrajudicial killings na nagmula umano sa pulisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang mga hinihinalang drug user sa bansa. Your concern is human rights. Mine is human lives. Sila ang umano'y mga pinagkaitan ng due process. Bagay na ibinigay ngayon kay Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing. Ayon sa international... Alam nyo, sa totoo lang, napakaswerte pa nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan kasi nung mga panahon na siya ang presidente, binaliwala po niya yung proseso ng batas. Kung matatandaan nyo, di ba sinasabi nung iba, dapat lang talaga na ganyan ang mangyari sa mga sangkot o gumagamit sa ipinagbabawal na bato. Paano naman yung mga nabiktima niyan? Kaya nga meron po tayong batas Diba? Kaya meron po tayong proseso ng batas mga kababayan. Ngayon ang problema, yung batas sa Pilipinas tinapak-tapakan ni Duterte nung siya ang presidente. At ito pa nga yung pinakamasaklap mga kababayan, yung mga dating ayaw sa proseso ng batas, sila ngayon ang humihingi ng due process. Pasalamat nga si Digong pinagkaloob sa kanya yung due process samantalang yung mga tao na ipinatumba niya mga kababayan para lang pagtakpan yung bilyon-bilyong halaga ng pagpapagulong ng ipinagbabawal na bato ng kanyang mga kaalyado katulad din ng Michael Yang allegedly di ba hindi na nakamtan yung due process. So napakaswerte pa rin talaga ni dating Pangulong Duterte. Ano po kaya yung mga DDZ dyan? Dapat makontento kayo kung ano yung due process na ibinigay ng ICC o yung treatment na ibinibigay ng ICC dito po kay Digong. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung dito lilitisin si Duterte sa Pilipinas, mukhang malabong mapapanagot yan. Pero tama lang talaga na dyan sa International Criminal Court kasi walang impluensya ang mga Duterte dyan. Anyway, tuloy pa natin. National Criminal Court, ang mga biktima ay may mahalagang partisipasyon sa mga pagdinig. Kung magtuloy sa trial at mapatunayang guilty ang isang akusado, may karapatan ang mga biktima sa reparations. Nako! Ilan sa halimbawa ng mga pwedeng matanggap ng mga biktima ay trauma counseling,
rehabilitation, symbolic measures gaya ng memorial at compensation sa pamamagitan ng trust fund. Sa conservative figures mula sa report ng United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, hindi bababa sa 8,663 ang napatay sa drug war ni Duterte. Pero tansya ng ibang grupo, higit pa riyan ang bilang. So yan, maliwanag mga kababayan ha, talagang desidido yung ilang mga pamilya ng mga nabiktima na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration na tuluyan talaga etong si Digong na ipakulong dyan po sa dahig. Kasi hindi sila magsasayang ng pagod, oras para lamang harapin si Duterte mga kababayan dyan po sa International Criminal Court. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, etong ilang grupo talagang nananawagan na panagutin talaga etong si Duterte mga kababayan at nagtipon pa nga dyan po sa dahig. So ngayon ito, pakinggan po natin. Binatikos ng ilang grupo ang di pagsipot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing mamaya. May ilan naman tayong kababayan na todo pa rin ang suporta sa dating Pangulo. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline na balitang yan, si Angela Lagunzad Castro. Angela, anong update pa ang pwede mong mabigay sa amin, mga kapatid? Good morning kapatid, good morning Andre, dito pa rin ako sa The Hague, Netherlands at kung may mga taga-suporta, si Pangulong Rodrigo Duterte ay meron din na mga gustong panagutin o ilang mga grupo dito na gustong panagutin si Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga pagpatay sa kasagsagan ng war on drugs. Nagtipon-tipon na nga ang ilang mga abogado at advocates for human rights dito para ipanawagan na panagutin ang dating Pangulo. Masaya raw sila na matutuloy ang confirmation of charges na 5 buwan ding na-delay. Naipapakita raw nito. Baka kala nung iba, nag-aalala si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, wala na talagang pakialam si Sara Duterte sa kanyang tatay. Yun po yung katotohanan dyan. Alam nyo, ginagamit na lang nila yung pagkakataon mga kababayan na may awa pa ang taong bayan dito po kay Digong, dun sa tatay ni Sara. Ano po, nga naman, pag naawa mga kababayang Pilipino natin, automatic, makakakuha si Sara Duterte na matinding simpatya at makakakuha ng maraming boto pagdating po ng 2028. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba kayo nagtataka? Bakit kahit puro palpak na itong si Attorney Kaufman, nagtitiwala pa rin itong si Sara Duterte at nag-aaksaya, nag-uubos ng pera para lamang po dito kay Kaufman. Kasi nga, ayaw naman talaga mga kababayan ni Sara Duterte na makalabas ang kanyang tatay dyan. Kasi pag nakalabas si Digong, natural mawawala yung awa, yung sympathy ng mga DD-shit mga kababayan at yung iba natin mga kababayan Pilipino dito po kay Digong. Ang kahalagahan ng kanilang pakikipaglaban. Umaasa raw silang papabor ang resulta ng confirmation hearing ngayong araw. Kritikos naman ng grupo ang desisyon ni dating Pangulong Duterte na hindi humarap ng personal sa pagdinig ngayong araw. Pakinggan po natin ang pahayag ng isa sa mga ina na mga namatay sa drug war. Sinabi ni Duterte, siya po ay matanda na, napapagod na. Bakit ako? Matanda na rin po ako eh. Parehas lang kami, pero hindi po ako napapagod para kamtin ang hustisya, hindi lang po para sa aking mga anak, kundi sa buhay at karapatan ng lahat ng mga biktimang kanyang pinaslang. Diba? Standby, camera, Angela. Okay. Basa Angela. Mas maganda kung sa Pilipinas litisin ang drug war cases. Nauna na rin namang nilinaw ng senador na nirerespeto pa rin niya ang prosesong ginagawa ng ICC.
Samantala, gaya nga ng nabanggit ko kanina, matagal nang naandito sa The Hague ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ang ilan sa kanila ay mga may dalang cardboard standee ng dating Pangulo. Dumidiretso sila malapit sa ICC pagkatapos ng kanilang mga trabaho para magpakita ng kanilang suporta. Natanong nga natin sila kung bakit ganoon na lamang ang suporta nila kay Duterte. Pakinggan po natin ito. Yung mga naniniwala sa karton, pakinggan nyo. Hindi ko dinanas si PRD sa Pilipinas. Hindi ko dinanas yung kanyang governance. Yeah? Pero nakita ko sa pamilya ko kung paano naging safe ang mga pamangkin ko sa kalsada. Hindi, swerte mo. Swerte mo at hindi naabutan ng, o hindi nadanas ng pamilya mo yung dinanas ng mga biktima dahil sa maling pulisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo, ang karamihan talaga mga kababayan sa mga nagsasabing okay, ang mga Duterte, sa mga nagsasabi na walang ginawang masama, ang mga Duterte, yun yung mga tao na hindi naman talaga namuhay sa Pilipinas mga kababayan nung mga panahon na si Duterte ang presidente. Hindi nila naranasan na mawala ng mga mahal sa buhay at madamay dun sa maling pulisiya ni dating Pangulong Duterte. Kasi mga kababayan, ganito yan eh. Yung mga nagsasabing ganyan, yan yung mga hindi nabawasan yung pamilya. Yung mga nagsasabi ng ganyan, yan yung mga tawag dito, mga talagang masarap ang buhay nung panahon ni Digonggong nung siya ang presidente. Kaya siguro mga kababayan, nasasabi nila yan. Kasi yung iba, hindi naman natin pwedeng sisihin, lalo na yung nanay na naghahangad ng hustisya dahil yung kanyang dalawang anak na papasok ng trabaho hindi na po nakabalik. At ang tinitingnan niya mga kababayan na dahilan nun ay walang iba kung hindi yung maling pulisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala namang masama na labanan mong ipinagbabawal na bato. Ang masama, hindi niya nakontrol yung kanyang pulisiya at hindi niya natutukan kung paano ito ipinapatupad. Yun po ang masama sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Basta siya nagsabi, okay, ganyan ba ito yung gawin mo, pero hindi na po nila nakontrol. Ang aktual na trial, ito po ay isang proseso ng ICC kung saan titingnan po nila kung may basihan nga ba ang mga kasong pinupukol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula mamayang alas 5 ng hapon Manila time ang confirmation of charges na hearing. Balik muna dyan sa inyo, Andre. Angela, may mga nakausap ka rin bang mga eksperto o anong tingin nila, nakikita nilang posibleng resulta nitong confirmation hearing ngayong araw? Kasi naalala ko nga kahapon, nabanggit mo yung 3 possible outcomes. Pero may mga nakausap ka ba na analysts o experts na masasabi, na inaasahan nila kung ano yung magiging outcome nitong confirmation of charges? Yes, Andre, ganun nga pa rin, 3 possible outcomes ang maaaring mangyari matapos, pag natapos ang confirmation of hearing. Okay. Unang maaaring mangyari ay pag na-confirm ang charges, ay tutuloy ito sa full trial. Nako! Pangalawang maaaring mangyari ay alam nyo mga kababayan, pag tumuloy yan sa full trial, aabutin po ng napakahabang panahon yan. Baka nga hindi na makabalik ng tuluyan sa Pilipinas si Duterte, o baka naman pag bumalik siya ng Pilipinas, alam nyo na. Nakalagay na siya sa... ay hindi ma-confirm ang any of the charges at wala munang trial for now. Pero meron din pangatlong option, yan ay yung sinasabi nila na maaaring ibalik ng pre-trial chamber 1 ang ebidensya sa prosecution upang pagtibayin pa ito ng prosecution at maaaring dinggin ulit ito sa susunod. So far, yun yung sinasabi nila na maaaring mangyari dito nga pagkatapos ng confirmation of charges. At hindi pa natin agad, kasi sinasabi nga natin February 23 hanggang 27 ang pagdinig, yung confirmation of charges. Pero pagkatapos po nun, hindi natin agad malalaman kung ano yung magiging resulta, kung ano yung magiging desisyon ng judges ng pre-trial chamber. Mag-aantay tayo ng 60 days, or within 60 days, mailalabas nila yung resulta. Andre? So yan mga kababayan, yung update
dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kung titingnan naman natin yung side nung pamilya nito pong si Digonggong o yung mga kamag-anak niya, ayon daw po dito sa isang kongresistang tamad na kamag-anak ni Duterte na si Harold Duterte, mga kababayan, sabi po niya, paglilitis kay ex-PRRD sa ICC, politika, hindi hustisya ayon po kay Representative Harold Duterte. So basahin po natin. Yan. Sabi po dito, today is not about accountability. Today is not about victims or justice. Today is about politics plain and sample, mga kababayan. Ito ang pahayag ni puwersa ng Pilipinong Pandagat or yung PPPP, Party List Representative Harold Duterte sa pagsisimula daw po ng confirmation of charge ni hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court or dito sa ICC. Ayon sa mambabatas, malala ang problema sa ipinagbabawal na bato daw dito sa bansa. Noong maging Pangulo daw itong si Digonggong. Kaya inilunsa daw po nito yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Sabi pa dito, mga kababayan, dahil dito, itinuturing din ito na politika ang dahilan kaya daw po nililitis si Duterte sa International Criminal Court or dyan daw po sa ICC. At hindi daw po dahil biktima ng mga madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato yung iba, mga kababayang Pilipino po natin. Pero gayon pa man daw, aminado si Representative Harold na wala umanong magawa ang mga ito kung hindi umasa at magdasal na balang araw ay makakauwi sa bansa ang dating Pangulo. Sa Marso 11 ay ika-isang taon si Duterte sa detention cell ng ICC sa The Hague, Netherlands. Sabi pa dito, we continue pray that will return to the Philippines and see again the people who love and support him. God bless us all. Syukran. Yan po, mga kababayan, yung sabi nito pong si Harold Duterte. Ngayon, mga kababayan, ito maganda dito. Aminado yung pamilya ni Digong na wala po silang magawa para mailabas si Duterte sa International Criminal Court. So ngayon, kung aminado yung pamilya ni Duterte, mga kababayan, na wala po silang magawa para mailabas sa International Criminal Court itong si Digong, ibig sabihin yung pangangala po talaga ng perma, hindi po talaga para kay Digong yon. Yung signature caravan na allegedly ay pinipinance ni LRY aka Small Boy at na itong si Alputera, mga kababayan, wala po talaga magagawa para makalabas si Duterte sa International Criminal Court. At yun talaga ay moro-moro lamang at ang totoong dahilan po nun ay para suportahan ang maagang pangangampanya ni Sara Duterte. Kasi ang totoo dyan, wala naman talagang pakailam yung mga didisit na kay Digong. Ang pinapakailaman lamang po nila ay yung pagkapanalo ni Sara Duterte pagdating po ng 2028. So yan po yung katotohanan dyan. Ang katotohanan dyan, hindi na makakalabas si Duterte sa International Criminal Court at yung mga didiset aasa na naman. Ano po, mga kababayan? So kayo, ano po ang sa inyong palagay? Ano po masasabi nyo hingil po dito? Sa tingin nyo, makakalabas pa ba si Duterte sa International Criminal Court? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.